Hi guys! Paumanhin po kung ngayon ko lang nadugtungan ang ating kwento. Ito ay dahil meron po akong mga bagay na inaasikaso pa sa kasalukuyan. None other than Lyra Blen, Mira's twin sister, Alfer's ex-girlfriend, and Fiera's mother. It's nice to meet you. Pakilala ng babae. Hindi agad nakatugon si Laura sa sinabi ng kaharap. Hindi niya naisip ang paghaharap nila ni Lyra ngayon. No one expected. Kahit ang mukha kanina ni Mera nang makita si Lyra ay gulat na gulat din. Alam na kaya ni Alfer na nasa loob ng pamamahay nito ang dating kasintahan. Paano naman ito nakapasok kung walang alam si Alfer sa pagdating ni Lyra? How did you get in here? Who let you in? Tanong ni Mera habang pababa sila sa hagdanan ni Fiera. The guards let me in, of course. And we're look-alike, sister. That's easy. Tugon ni Lyra. How did you even know I work here? Dagdag tanong pa ni Mera. Lyra shrugged. I have my ways. And you're holding my little Fiera, right? Hello, baby. There's another Tita Me? How cool! Inosenteng reaksyon ng bata habang nakatingin kay Lyra. Oh, I'm not your Tita Me. I'm your mommy. Come here, darling. Umastang yayakap si Lyra sa bata nang tuluyang makababa si Mera at Fiera sa hagdanan. Mabilis na itinago ni Mera si Fiera sa likuran nito at hinarap ang kakambal niya. Keep your distance, Lee. You might shock and scare the kid. But she's my child. Mariin ang pagkasabi ni Lyra sa huling salitang binitawan nito. And she doesn't know anything about you. Mera pointed out that made Lyra silent. Bahagyang nilingon ni Mera si Fiera. Go to your Tita Laura. You need to go back to the party. The birthday celebrant can be gone for too long. Let me talk to my child. Kontra ni Lyra. Muling itinuon ni Mera ang atensyon sa kakambal. You will speak with me first. I don't think that would be necessary. I came here to speak with my child. Lyra said in return. It is necessary, as I've taken a good care of your so-called child when you were entirely gone after giving birth to her. And now just show up here like you did not neglect your supposed to be role. Tumaas ng boses ni Mera, kaya lumapit na si Laura kay Mera at kinuha si Fiera mula rito. Balik na muna kami sa labas. Bulong ni Laura at inakay ng inosenteng bata palabas ng mansyon. That woman looked like Tita Me. Is she really my mommy? Tanong ni Fiera nang makalabas sila. Hindi agad nakaimig si Laura sa tanong ng bata dahil kahit alam niya ang totoo, wala pa rin siyang karapatan para magsabi nito. Tanong na lang natin sa daddy mo. Tugon ni Laura. As if Hello there, princess. Biglang pagsulpot ni Alfer na naglalakad na pala papalapit sa kanila. Is everything okay? Tanong pa nito nang mapansin ang mukha ng anak. Mommy's in the house. Tugon ni Fiera. Mommy? Nagtatakang napasulyap ito kay Laura pero agad rin itong ibinalik ang atensyon kay Mera. Ngunit bahagyang nakakunot na ang noo. Napatango naman si Fiera. Someone looks like Tita Me, claims she's my mommy. She's actually inside the house with Tita Mera right now. They look mad. Napasulyap si Alfer sa entrada ng mansyon. Nagtagal doon ang kanyang paningin bago binalik ang paningin sa kanila. Is Lyra really inside the house? How did she get in?
Tanong pa ni Alfie kay Laura. Hindi mo pa pala alam. Akala ko alam mo na dahil hindi lang siya sa gate nakalusot. Nakapasok pa sa loob ng mansyon. Ani Laura. She can step in here easily. Nagtatakang bulong ni Alfie na hindi nakaligtas sa pandinig ni Laura. Pinapasok siguro siya ng mga tauhan mo sa pag-aakalang si Mera yon. Identical twins kaya sila. Kaya kailangan mo pang pagmasdan ng mabuti para mapansin ang pinagkaiba nila. Paliwanag ni Laura. Napatango naman si Alfie. Maybe we should return to the party now. They are waiting for the birthday celebrant. So we could pray and start eating. Hindi iyon inaasahan ni Laura. Hindi ka muna papasok sa bahay mo? May bisita ka rin doon. Ani Laura na ang tinutukoy ay ang dating kasintahan nito. Umiling naman si Alfie. She'll be fine there. Mera will keep her entertained. Besides, gate crashing is a bit rude. Napakurap-kurap na lang si Laura sa mga naririnig niya kay Alfie. Mukhang hindi ito affected nang malaman na nasa loob na ng teritoryo niya ang dating kasintahan. Hindi kaya nakamove on na talaga siya? Kaya mukhang hindi naman siya apektado nang kumprontahin ko ang pagbabalik ni Lera. Sana nga. Ani Laura sa kanyang isip. Dad, is he really my mother? Tanong ni Fiera. Binuhat ni Alfie ang anak at kinarga. I'll tell you after the birthday party. Shall we go back? Napatango naman ang bata kaya nilingon siya ni Alfie at bahagyang tumango sa kanya. Sabay nilang binalikan ang selebrasyon. Laura was asked to pray before they all shared the served food. Hindi na gaano kasiglang mga galaw ni Fiera habang patapos na ang kaarawan nito. Napansin din siguro iyon ni Alfie dahil hindi malis ang paningin nito sa anak. What bothers you? Tanong ni Laura sa bata. Inosente itong napatingin sa kanya. Mami. Nagkatinginan sila ni Alfie, ngunit unang nagbawi ng tingin ng lalaki at napabuntong hininga nang ibalik ang atensyon sa anak. Would you mind if I join? Tatlong pares ng mata ang napatingin sa biglang nagsalita. Nakatayo sa harapan nila si Lira. Masasabi niyang si Lira dahil iba ang kulay ng buhok at iba na rin ang suot nitong damit. Mukhang nagpalit na naman ito para bumagay sa kasiyahan nila. Wala pang nagsalita sa kanila ni Alfie, ngunit inilapag na nito ang tray ng pagkain sa lamesa at naupo sa tabi ni Alfie. Inusog pa nito palapit sa dating kasintahan ng upuan at ngumiti nang mapansin na nakatingin si Alfie sa kanya. It's been a while, my love. Did you miss me? I'm home now. Kausap ni Lira kay Alfie na para bang wala si Laura roon. Laura felt how her emotion stirred up by the sight. Nag-iwas na lang siya ng tingin at dinampot ang malamig na tubig para uminom. Bahagyang kumalma naman ang kalooban niya nang maramdaman ang lamig ng tubig. Naubos niya yon kaya muli siyang nagsalin sa baso. Hindi niya mapigilang mapatingin sa dalawa nang hindi natugunan ang sinabi ni Lira. Natigilan siya dahil pareho pala itong nakatingin sa kanya. Ang sama nga lang makatingin ni Lira. Hindi niya na lang yun pinansin. Binalingan niya na lang si Fiera na tahimik na kumakain pero nakatingin pa rin kay Lira. Kain ka pa. Ani sa bata dahil napansin niya ang bagal ng pagsubo nito ng pagkain. Napasulyap sa kanya si Fiera at muling itinuon ang atensyon sa pagkain. Kaya wala sa sariling napangiti si Laura habang pinapanood lang ang bata. So, biglang nagsalita si Lera kaya nakuha na naman nito ang atensyon nila. Bahagyang nakataas ang kilay nito habang nakatingin kay Laura.
Are you my daughter's maid? How come you wore such expensive looking dress? Did you rent it? Natawa ito sa huling tanong. She owns it. Agad na sagot ni Alfie bago pa man siya makapagsalita. Natigilan naman si Laura sa sinabi ni Alfie. Nagtama ang paningin nila and his eyes are telling something to her pero hindi na niya gaano maintindihan. Oh, I see. That's good then. I thought she's your hooker. Panlalait pa ni Lyra habang nakakainsultong ngumiti sa kanya. Ibinagsak ni Alfie ang utensils sa tray nito na gumawa ng ingay. Kaya sandaling nakuha nilang atensyon ng mga nasa kalapit na table. I'm entirely not comfortable of what you just said. I believe it is inappropriate for this discussion. If respect isn't possible from you, I kindly ask you to leave this table at once. Napasinghap sa gulat si Lyra sa narinig mula sa kanyang dating kasintahan. How could you say that to me, love? Hindi na lang ito pinansin ni Alfie at muling dinampot ang nabitawang kubyertos bago nagpatuloy sa pagkain. Napasimangot naman si Lyra at panay ang bato sa kanya ng masamang tingin, ngunit nag-iwas rin agad sa tuwing gagalaw si Alfie. Oh, I'll be staying here for a while. I'd like to spend my time with you and our daughter. Ani Lyra. I'm quite busy. I'm afraid I can't be with you. You can focus on Fiera. Tugon naman ni Alfie. Well, we can bond on your free time. You know, family bonding. Nararamdaman ni Laura ang mariing mga salita ni Lyra. Napabuntong hininga na lang si Laura at napatayo. Please excuse me. Paalam niya at tumalikod na para pumasok sa mansyon. Lyra surely sees her as a threat. A hindrance to her supposed to be family. Where are you going, princess? Narinig niyang tanong ni Alfie, kaya napalingon siya at napatingin kay Fiera na nakababa na sa kanyang upuan kahit hindi pa tapos kumain. I want to go with Tita Laura. Ani Fiera tumalikod na para lumapit sa kanya. Are you going to the restroom, Tita Laura? Tanong nito sa kanya. Ang totoo ay hindi alam ni Laura kung saan siya pupunta. Pero napangiti at napatango naman siya sa naisip ng bata. Sumabay ito sa kanya at pareho silang naglakad pabalik sa mansyon. Bakit ka sumama? Pupunta ka rin ba sa palikuran? Tanong ni Laura. Bahagyang kumunot ang noo ng bata at napatingala sa kanya. What's palikuran? Oh, restroom. Or comfort room sa English. Paliwanag ni Laura na mukhang naintindihan naman ng bata. Oh, I thought it is called banyo in Tagalog. Napahisip naman ito. Tama naman. Palikuran at banyo ay isa pa rin naman ang lugar na tinutukoy. Laura nodded her head. Well, I'm not going to the restroom. I just want to be off the table because I don't like the way she talks and looks at you. Ani Fiera. Natigilan si Laura sa narinig, kahit ang bata ay napansin rin niyon kay Lyra. Hindi rin sa restroom ang punta ko, kaya tara sa balkoni at magbahangin. Yaya ni Laura. Okay, mabilis na sagot ni Fiera. Napangiti at napapikit si Laura sa malamig na ihip ng hangin. Nakatayo sila sa balcony habang pinapanood ang mga tao sa baba. Galit ka ba sa daddy mo? Tanong ni Laura. No, why would I be mad anyway? Balik tanong ni Fiera. Nagkibid balikat si Laura. Napapaisip lang ako kung bakit. Bakit mo ko sinamahan? I just thought you might need a companion. Simpleng sagot ni Fiera.
Napaka-thoughtful talaga nilang mag-ama. Tahimik na komento ni Laura sa sinabi ni Fiera. Napangiti siya. Salamat pero malaki na naman ang tita mo. Kaya niya naman pumunta anywhere kahit mag-isa lang. Sumimangot si Fiera sa sinabi ni Laura. It doesn't matter if you're big or small. It doesn't feel good to be just by yourself most of the time. Unless you are way more comfortable to be alone. Namangha naman si Laura sa tagbo ng isip ni Fiera. Wow, you seriously talk like a big girl. I never thought of that. Fiera shrugged. Daddy says that most of the time. Bahagyang natawa si Laura. Daddy's girl ka talaga. It will remain that way even though Mommy came back. Ani Fiera na nagpabura sa ngiti ni Laura. Bakit naman? Tanong niya. Napangalumba naman si Fiera sa lamesa. She talks bad about you and I don't like that. She's not nice person like those kids who bully me at school. Nabigla si Laura sa narinig. Ano? May nangaapi sa iyo sa eskwelahan? Kailan pa? Alam ba ng daddy mo? Napailing si Fiera. It started when they noticed that daddy is the only one who keeps on attending every parents' assembly. They thought I didn't have a mommy, which is true. They kept taunting me, and they would also take my snacks away until I told it to our teacher. Teacher asked me not to tell it to daddy because daddy is the major stockholder at the school. And my classmate can be expelled from the school if daddy knew. So I didn't tell anyone. The bullying stopped when the teacher had a meeting with their parents. No one has touched me since then. And no one wants to be my friend. So I'm alone most of the time at the school. Bakas ang lungkot sa mukha ni Fiera pagkatapos ikwento yun. Kaya mabilis naman siyang niyakap ni Laura. Ngayon na ang mami mo. Kaya hindi mo na ulit mararanasan yun. She said she'll stay here for a while. That means she's still planning to leave. Tugon naman ni Fiera. Napabuntong hininga na lang si Laura. Balik na tayo sa baba. Baka magtaka sila bakit ang tagal natin. With that, umalis sila sa balcony at bumalik sa party. Habang pabalik sa lamesa ay natanaw ni Laura si Alfie na nakaupo pa rin sa upuan nito, habang si Lyra naman ay hindi maipinta ang mukha. Nagdadabog patungo sa direksyon nila. Ang sama ng tingin nito sa kanya. Nang magkapantay na sila, ay hindi nakaligtas sa pandinig ni Laura ang bulong nito. I'll take back what's mine. Wait and see. Namuo ang kaba sa dibdib ni Laura nang marinig niya ang pagbabanta sa boses na yon bago sila nito nilampasan. Ano ang binabalak ng dating kasintahan ni Alfie?